Life After Prison, by Silence You. Kabanata 2921 hanggang 2930. Sa isa sa mga taluktok ng bundok sa loob ng mundo ng kuweba, si Carson, na kamakailan lamang ay nakamit ang ranggo ng kalahating immortal at lumabas mula sa pag-iisa, ay nakaramdam ng biglaang pagdating ng isang kakilakilabot na aura na nagmumula sa Green Emperor Pagoda. Ito ay umaabot ng daan-daang milya. Ang aura ay napakalakas na tila binabaligtad nito ang espasyo at pinahinto ang oras, at kahit ang isang cultivator na kasing lakas ng isang kalahating immortal ay makakaramdam ng takot kapag nahaharap sa gayong husay. Nang maramdaman ang umaalingaw-ngaw na dagandong ng nagliliwanag na solar spirit sa loob ng kanyang upper energy core, tumayo si Carson at sumulyap ng may pagkamangha sa direksyon ng Green Emperor Pagoda. Anong nangyayari? Alam ni Carson na siya at ang 5 iba pang elder ay hindi kailanman makakamit ang ganitong mga kapangyarihan kahit na makamit nila ang kalahating immortalidad ng mabilisan. Ang kakayahang selyuhan ang espasyo at patigilan ang oras ay hindi na mailalarawan bilang isang banal na pamamaraan lamang. Pagkatapos ng isang sandali ng pagmumuni-muni, mabilis na napagpasyahan ni Carson na ang tanging naninirahan na natitira sa loob ng mga hangganan ng Green Emperor Pagoda ay si Severin. Taglay ang panginginig ng pangamba sa kanyang puso, napaisip ng malakas si Carson. Anong teknik ang pinag-aaralan niya? Habang umiiling siya upang iwaksi ang naisip, agad siyang tumayo at lumabas ng mundo ng kuweba. Samantala, si Adrian, na abala sa pagsasanay sa Grundy Uno Peak, ay nagising din sa biglaang pag-agos ng isang kakilakilabot na aura. Sumulyap siya sa espasyo sa itaas at mamulong ng may pagkamangha na nakaukit sa kanyang mukha. Ito ba ang tuntunin ng oras? Hindi. Hindi pwede. Mayroon ding tuntunin ng espasyo. Nang mapagtanto na may mga elemento ng parehong oras at espasyo sa aura, biglang tumayo si Adrian at nagsalita sa gulat. Naiintindihan na ba ni Severin ang dalawang patakarang iyon? Ang paghatol at kaalaman ni Adrian ay higit na nalampasan ang mga katulad ni Carson, dahil ang huli ay nakagawa lamang ng tagumpay sa kalahating immortalidad. Bilang resulta, agad niyang nakilala na ang pag-apo mula sa Green Emperor Pagoda ay may bakas ng parehong oras at espasyo. Gayunpaman, ang nakapagtataka sa kanya ay ang parehong mga advanced na patakarang iyon ay naruroon sa loob ng aura na iyon. Ang mga ito ay pinakamataas sa 3,000 patakaran, at ang mga nakakamit ng immortalidad sa pamamagitan nito ay magkakaroon ng walang limitasyong potensyal para sa kadakilaan sa hinaharap. Hindi maiwasan ni Adrian na maging masaya para sa pag-unlad ni Severin. Samantala, ngumiti si Severin sa kasiyahan matapos niyang matagumpay na pagsamahin ang oras at espasyo sa isang landas sa loob ng mga hangganan ng Green Emperor Pagoda. Naramdaman niya na daan-daang milya ng espasyo ang naselyuhan, na parang wala roon ang oras at espasyo. Pinunasan ni Severin ang pawis sa kanyang noo ng may ginhawa. Ang pagsasanib ng dalawang batas na iyon ay napatunayang hindi isang maliit na gawa, ngunit sa kabutihang palad, walang nangyaring aksidente. Habang pinapakalma ni Severin ang kanyang sarili, itinaas niya ang kanyang kamay at hinayaan ang landas ng space-time na dumaloy sa kanyang pagkatao. Ipinasok niya ang kanyang banal na pandama sa kanyang katawan, kung saan natuklasan niya na ang kanyang dugo at enerhiya ay pumipintig ng may nakakabighaning pagkamangha. Ang Sky High Point ay kumikinang na parang isang bituin habang ang mga hibla ng banal na liwanag ay nagtatagpo at naging sanhi upang lumunin ng bawat selula sa kanyang katawan ang nakapalibot na espiritual na enerhiya. Ang pisikal na katawan ni Severin ay naging kasing lakas, kung hindi man mas malakas kaysa sa isang sandatang celestial. Habang tinuyam niya ang kanyang kamao, ang pumuputok na enerhiya ay dumagsa sa kanyang katawan. Ang enerhiya sa itaas ng kanyang ulo ay tumaas pataas sa langit, na naging sanhi ng panginginig ng nakapalibot na espasyo. Kapansin-pansin ang malalalim na pagbabago sa loob ng kanyang panloob na mundo. Bilang resulta ng kanyang tagumpay sa kalahating immortalidad, isang teritoryo na sumasaklaw sa milyon-milyong milya ang isinilang, at doon naroon ang anumang alchemical herbs at kayamanan. Maging ang mga may kamalayang nilalang ay nakaranas ng paggising sa mga tuntunin ng kanilang espiritual na kakayahan at sumailalim sa exponential na paglago. Gayunpaman, ang nagdulot kay Severin ng pinakamalaking kagalakan ay ang pagbabago ng pinagmulan ng kanyang panloob na mundo pagkatapos pagsamahin ang oras at espasyo.
Ito ay naging isang ethereal na ilog na may mga iridescent na agos na puno ng mga patakaran ng 3,000 landas. Maraming nilalang ang nagsusumikap para sa transcendensya sa loob nito. Bahagyang nagulat si Severin nang matano niya ang ilog. Hindi na niya napigilan ang kanyang pagkagulat, kaya't napangiti siya at napabulalas. Ang ilog ng panahon. Bagamat ang ilog ay mas mala-ethereal kaysa sa nasa salat, walang alinlangan na ito ay ang pinagmulan ng kanyang panloob na mundo. Kung magagawa niyang itaas ang panloob na mundong iyon tungo sa isang maliit na libong mundo, ang ilog ng panahon ay sasailalim din sa ganap na ebolusyon. Sa pagkaunawang iyon, huminga ng malalim si Severin upang pigilin ang kanyang pagkamangha. Pagkatapos ay itinoon niya ang kanyang tingin at ibinalik ang kanyang kamalayan sa kanyang pisikal na katawan. Hay! Mas malakas na ako ngayon dahil nakagawa na ako ng tagumpay sa pagiging kalahating immortal. Ang pagsasama ng oras at espasyo ay lubos na nagpalakas sa aking lakas, at magagawa kong talunin si Xavier ng mag-isa kung makakasalubong ko siyang muli. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Severin na kaya niyang labanan ang isang tunay na immortal. Halos lahat ng 3,000 batas ay napatibay sa loob ng kanyang panloob na mundo at naunawaan kahit man lang sa antas ng baguhan. Nang ang tuntunin ng paglikha ay umabot sa pagiging perpekto, binigyan siya ng walang hanggang sigla na nagbigay daan sa kanya upang gumaling sa harap ng malubhang pinsala nang hindi nakakaranas ng anumang pinsala sa kanyang pundasyon. Ang kanyang kahusayan sa paggamit ng espada ay umabot na sa katumpakan, na nagbigay sa kanya ng bilis at kalupitan na naglalagay sa kanya sa itaas ng mga may parehong tagumpay na katulad niya. Bukod pa rito, ang oras at espasyo ay pinagsama sa landas ng espasyo at oras na may higit na awtoridad kaysa sa iba pang mga patakaran at batas. Ang bawat iba pang landas ay kailangang sumunod dito, nang walang sino man ang maglalakas loob na sumalungat sa mga ito. Iyon ang kanyang trump card, at ang pundasyon ng kanyang pag-akyat sa immortalidad sa hinaharap. Matapos gumugol ng 2 karagdagang araw sa loob ng Green Emperor Pagoda, sa wakas ay lumabas si Severin mula sa pag-iisa na may ganap na pinagsama-samang domain ng oras at espasyo. Habang palabas siya ng Green Emperor Pagoda, iniunat niya ang kanyang mga daliri upang kalkulahin ang oras at napagtanto na 1-2 linggo na ang lumipas sa labas ng mundo. Ang kalahating taon sa loob ng pagoda ay katumbas ng kalahating buwan sa labas. Ang pamamahala ng oras ay tunay na isang kamangha-manghang sining na labis na hinangaan ni Severin. Sa sumunod na sandali, binuksan niya ang isang espasyong daanan at dumiretso sa pangunahing bulwagan ng sekta. Ang pagkakaroon ng 6 pangkalahating immortal sa sekta ay sapat na para matiis namin ang paglitaw ng Anstora ng mas matagal pa. Nagmuni-muni si Severin. Hindi siya nagkimkim ng mga hindi makatutuhanang inaasahan para kay Carson at sa iba pa na harapin ang Anstora. Kailangan lang niya ang mga ito para mabigyan siya ng kaunting oras upang makumplito niya ang landas ng espasyo at oras at makaakyat sa immortalidad. Habang sandaling nawawala sa pag-iisip, biglang napagtanto ni Severin na nakarating na siya sa pangunahing bulwagan ng sekta. Pagpasok pa lang niya, ang nag-aalalang boses ni Amethyst ang nagsabi. Si Cuthbert, ang ating 5th Elder, ay nagpadala ng hudyat ng panganib. Sinabi niya sa atin na ang mga bangkay na puppet ng Primordial Sacred Land ay sadyang napakalakas. Kahit ang pinagsamang pagsisikap ng mga pamilyang Padilla at Estrada ng East Plain ay kayang supulan ito. Mabilis na tanong ni Carson. Ano ang gagawin natin? Kung ang isang puppet ng bangkay ay sapat na malakas na kahit si Cuthbert ay walang kalaban-laban dito, kung gayon tiyak na kailangan nating gumawa ng isang bagay. Sa sandaling maging kalahating immortal ang 6 sa kanila, pinagibayo ng Primordial Sacred Land ang mga plano nitong pasukin ang East Plain at Great Flare. Hindi lamang ipinadala ng Anstora ang puppet ng bangkay na ginawa mula sa mga labi ni Xavier, kundi pati na rin ang 2 pang skeleton puppet na kasing lakas ng mga complete stage half-immortal. Isa sa mga skeleton puppet na iyon ay nakadestino sa hangganan sa pagitan ng Midland at Great Flare, na pumipigil sa anumang pagtatangka na tulungan ang huli. Ang isa pang skeleton puppet ay nagbabantay sa hangganan ng East Plain, kaya pinipigilan ang mga puwersa ng Grundy Uno Sacred Land na makapasok doon. Alam ng lahat na ang intensyon ng Anstora ay ihiwalay ang Grundy Uno Sacred Land mula sa North Sea, Great Flare, at East Plain. Ito ay isang plano ng hatiin at lupigin. Gayunpaman, ang pakikialam sa misyong pagsadyap ay hindi magiging madali. Malakas ang mga kalansay,
at nakipaglaban na si Amethyst sa kanila noon. Ang kinalabasan ay gaya ng inaasahan, kaya nitong tiisin ang pag-atake ng ilang cultivator, at lahat ng elder ay walang magawa laban dito. Mabilis na nagpakita si Severin nang mapagtanto kung gaano kalala ang sitwasyon at nag-alok. Tulungan mo ako. Umalangaw-ngaw ang boses ni Severin sa buong bulwagan, na ikinagulat ni na Amethyst at ng iba pa. Hindi nagtagal ay natauhan sila at napatalon mula sa kanilang mga upuan. Natapos mo na ba ang iyong pag-iisa? Tumanggaw si Severin at dahan-daang pumasok sa bulwagan. Kalmado niyang sinulyapan si Carson at ang iba pa at nagsimula. Nagkataon lang na nakagawa ako ng isang malaking tagumpay at nakakuha ng ilang kaalaman tungkol sa dakilang landas. Kaya kung gawin ang misyong ito sa East Plain. Ang mahigit kalahating taon na pag-iisa sa loob ng Green Emperor Pagoda ay nag-iwan kay Severin na medyo hindi mapakali at hindi mapakali. Ang meditasyon ay hindi ang lahat ng nakamit. Ang pag-unawa sa landas ng isang tao ay nangangailangan ng balanse sa pagitan ng pagsisikap at pagre-relax. Bilang isang kalahating immortal, ang kanyang solar spirit at pisikal na katawan ay nakumpleto na, naiwan na lamang ang mana bilang huling hakbang. Sa kasamaang palad, hindi iyon madaling gawain. Sinundan ni Severin ang landas ng kanyang sariling nilikha, ang Hidden World Creation Art, na nagbigay daan sa kanya upang bumuo ng isang panloob na mundo sa loob ng kanyang katawan. Ito ay naiiba sa mga pamamaraan ng mga ordinaryong cultivator dahil ang pag-iisa lamang ay hindi maaaring magmadali. Malaking kapalaran, mga pagkakataon, at matibay na pagtitiyaga ang mga sangkap sa recipe na iyon para sa tagumpay. Marami pa ring hindi pa nagagalugad na mga sulok sa loob ng Blue Realm na naghihintay sa kanyang pagtuklas. Ang paglitaw ng Anstora ay haantong sa hindi mabilang na mga nawalang buhay at mga teritoryong kolonisado. Maaaring walang anumang Blue Realm na maaari niyang tuklasin kung hindi niya samantalahin ang pagkakataong tuklasin ito noong umiiral pa ito. Sa kaibuturan ni Severin, may kutob si Severin na marahil ang kanyang pagkakataong makaakyat sa immortalidad ay matatagpuan sa paglalakbay na iyon. Sa una, balisa sina Amethyst at ang iba pa kung ano ang susunod na gagawin, ngunit ang desisyon ni Severin na pumunta roon ng personal ay ikinagulat at ikinatuwa nilang dalawa. Hindi lang iyon, humanga rin sila sa di nakikitang pressure na inilabas ni Severin matapos niyang maabot ang kalahating immortalidad. Bagamat panatag sila sa dating kawalan ng talo ni Severin sa mga katulad na sitwasyon at sa kanyang kakayahang lumampas sa mga antas kapag nakikipaglaban, hindi napigilan ni Amethyst na kumunat ang noo sa pag-aalala. Umasa siyang may pagpapatuloy ni Severin ang pagsasanay ng mag-isa pagkatapos uminom ng tableta at makamit ang kalahating immortalidad, nalalabas lamang pagkatapos maging isang tunay na immortal. Total, kahit papaano ay naging matatag na puwersa at gulugad si Severin ng buong Grundy Uno Sacred Land. Kung may mangyaring hindi maganda, hindi maisip ni Amethyst ang mga kahihinatnan na maaaring pagdaanan ng Grundy Uno Sacred Land. Matapos isaalang-alang ang lahat ng iyon, sumagot siya ng may matatag na. Hindi, bakit mo kailangang masangkot sa tunggalian sa East Plain? Nagmamakaawa si Amethyst habang namumuo ang mga butil ng pawis sa kanyang noo. Umaasa siyang maaaring pag-isipang muli ni Severin ang desisyon. Ang pagsisimula ng malaking labanan ay hindi isang maliit na bagay, dahil kahit ang mga kalahating immortal ay nagdusa sa kamay ng mga bangkay na papat. Matapos ang pagmamakaawa ni Amethyst, nahulaan na ang dagdag ni Carson. Sang-ayon ako. Bibilhan ka namin ng sapat na oras basta't mananatili ka sa mundo ng kuweba at ipagpapatuloy ang iyong pagsasanay. Bakit mo isusugal ang iyong sarili? Kalmadong umiling si Severin. Pero pakiramdam ko ay maaaring makatagpo ako ng pagkakataong maging immortal sa East Plain. Ang pagiging isang kalahating immortal na isinama ang mga batas ng oras at espasyo ay nagbigay daan sa kanya upang masulyapan hindi lamang ang hinaharap kundi pati na rin ang mga oportunidad. Isang pagkakataon para sa immortalidad, sabi mo. Nagmuni-muni si Amethyst. Gusto niyang pigilan si Severin ngunit hindi niya magawa. Gayun din, hindi siya sinubukang hikayatin ni Carson at ng iba pa dahil nababahala ito sa pagkakataon ni Severin na magkaroon ng immortalidad. Mabuti naman kung ganoon. Sa wakas ay sumuko na rin si Amethyst. Mangyaring isama mo sina Carson at Wallet. Hindi ako makakasama dahil hindi ko maaaring iwan ang sekta nang walang magbabantay. Tinanggap ni Severin ang alok ni Amethyst.
Nag-alok siyang sumama hindi lamang dahil sa mga banta na dulot ng mga puppet sa paglalakbay na iyon, kundi mas malaking bahagi niya ang gustong galugarin ang Blue Realm, dahil maaaring iyon ang salik na haantong sa kanyang pagkakataong magkaroon ng immortalidad. Upang magawa ito, kailangan niyang gawing isang maliit na libong mundo ang kanyang panloob na mundo, at ang Blue Realm ay isang tunay na maliit na libong mundo na napanatili mula sa isang piraso ng Celestial Domain. Ang mga ideyang iyon ang nagpasiklab sa kanyang kasabikan habang sinenyasan niya si Carson. Tara na. Pagkatapos ay binuksan niya ang isang spatial channel at agad na nawala sa bulwagan. Naging magulo ang ekspresyon ni Amethyst matapos mapanood ang pag-alis ni Severin. Maya-maya, huminga siya ng malalim at sinabi kina Carson at Wallet. Siya ang mismong hibla ng kinabukasan ng Grundy Uno Sacred Land, at ang susi kung makakaligtas ba ang Blue Realm sa sakunan na ito. Walang dapat hayaang magkamali. Naging tapat si Wallet kay Severin simula nang matanggap niya ang tableta at umakyat sa immortalidad. Sa katunayan, hindi kalabisan sabihin na lubos siyang deboto kay Severin. Sinyunod niya ang mga tagubili ni Amethyst, pinaikit niya ang kanyang mga mata at matatag na ipinahayag. Manalig ka, alam ko ang kasalukuyang nakataya. Paprotektahan ko si Severin kahit na ang kapalit nito ay ang buhay ko. Natuwa si Amethyst sa determinasyon ni Wallet. Tumanggaw siya at sinabing, nagbibigay iyan sa akin ng malaking katiyakan. Maaari ka nang magpatuloy. Sa sumunod na sandali, sina Carson at Wallet ay naging mga guhit ng liwanag at mabilis na naabutan si Severin sa labas ng pasukan ng Sacred Land. Naglakbay sila lampas sa teritoryo ng sekta at mabilis na nagtungo sa East Plain. Pagkatapos ng maikling paglalakbay, narating nila ang hangganan sa pagitan ng Midland at East Plain. Kailangan lang nilang lumipad lampas sa mga bundok sa unahan upang tuluyang makapasok sa East Plain. Bigla na lamang, isang mapangutsyang panunuya ang narinig. Nako, ang lakas ng loob mong pumunta rito. Isang makapal at itim na hamog ang pumailan lang mula sa mga bundok, at sa loob nito ay isang napakalaking puting kalansay na parang isang demonyong nilalang na umaangat mula sa kailaliman ng impyerno. Ang kalansay ay naglalabas ng isang nakakatakot na aura, habang ang katawan nito ay nababalot ng berdeng liwanag. Ang mga butas ng mata nito ay may mahihinang kislap ng berdeng apoy, at nakapalibot dito ay mga multo. Higit na nakakagulat, ang kalansay ay nagtataglay ng lakas ng isang kalahating immortal. Ang kalansay na ito ay si Wendigo, ang dating pinuno ng mababangas na hayop. Pagkatapos ng kamatayan nito, ito ay hinulma bilang isang puppet ng Anstora, na siyang nagbigay ng kaluluwa sa loob ng balangkas ng kalansay. Nakatago sa itim na hamog, tinitigan ni Wendigo si Severin ng may pag-intriga. Bago ka lang, paalala niya, pero para ka ng patay pagdating mo rito. Masaya akong kunin ang buhay mo. Kasabay ng isang pang-uuyam, ang itim na hamog sa paligid ni Wendigo ay sumulong na parang isang daluyong, walang humpay na humahampas kay Severin at sa kanyang mga kasama. Ang itim na hamog ay napakalakas na nagdulot ng pagguho sa kalawakan at paglitaw ng magma mula sa lupa saan man ito dumaan. Tiningnan ni Severin si Wendigo at sinuri ang lakas ng kanyang kalaban. Walang alinlangan na ito ay malakas, higit pa sa kayang tiisin ni Carson at Wallet kahit na nakarating na sila sa kalahating immortalidad. Tunay na nabuhay si Wendigo sa reputasyon ng pagiging pinuno ng mababangas na hayop noong kanyang kasagsagan. Gayunpaman, ang gayong lakas ay hindi siya napigilan. Walang gaanong aberya, malamig niyang sinabi. Delikado. Sa sumunod na sandali, ang kapaligiran sa paligid ay lubhang nagbago na parang hawak niya ang kapangyarihan ng mundo. Ang espasyo at oras sa loob ng 100 milyang radius ay naselyuhan at nagyelo, ayon sa pagkakabanggit. Iniunat niya ang isang daliri kay Wendigo sa makapal na hamog, pinaliit ang isang kumpol ng mga nagliliwanag na ilaw sa kanyang mga daliri, at pinakawalan ang mga ito sa isang mapaminsalang pagsabog. Ang puwersa mula sa kanyang pag-atake ay ginamit ang kapangyarihan ng espasyo at oras at winasak ang lahat ng nasa landas nito. Ang kalansay ni Wendigo ay agad na nagkahiwa-hiwalay at sumabog sa limot, dahil ito ay ganap na walang kalaban-laban sa pagsalakay. Akmang lalapit na sana sina Carson at Wallet para tulungan si Severin nang mawalan sila ng malay at gulat sa pangyayaring naganap sa kanilang harapan. Gaano ba siya kalakas? Halos wala siyang ginawang paraan para malupig ang kalahating immortal na puppet na iyon.
Gulat na bulalas ni Carson habang siya ay nalilipos ng kaguluhan. Pareho silang nagdusa sa kamay ng puppet ni Wendigo at halos hindi nakatakas, ngunit ginawa itong abo ni Severin sa isang galaw lamang. Nakakatakot ang ganoong lakas, kung tutuusin. Si Wallet, na nahihirapan pa rin sa pagkabigla, ay napalunok at nagtanong. Naging immortal ka na ba? Naunawaan niya na ang puppet na Wendigo sa harap nila ay napakalakas, dahil ang pinagsamang pagsisikap niya kay Carson ay hindi sapat upang masira ang mga depensa ng puppet, lalo na ang talunin ito. May isip ng isa kung gaano kagulat si Wallet nang walang kahirap-hirap itong lipulin ni Severin. Hindi pa, sumagot si Severin, bahagyang nakangiti sa kanilang mga gulat na ekspresyon. Kaka-rating lang niya sa kalahating immortalidad, natapos ang pangalawa sa tatlong kinakailangan, at halos natapos na ang kanyang pag-unawa sa landas ng espasyo at oras. Gayunpaman, ang mga salik na iyon ay hindi pa sapat upang magsilbing pundasyon para maging isang tunay na immortal. Ang kanyang husay sa pakikipaglaban ay halos kapareho ng puppet ni Wendigo, ibig sabihin ay higit na nalampasan nito ang mga nasa parehong antas. Ang kanyang pangangatawan ay kapantay ng isang celestial na sandata at naglalabas ng isang kapangyarihang nakakawasak ng mundo. Kahit ang mga dragon at halimaw noong unang panahon ay hindi siya kayang tapatan. Higit sa lahat, taglay niya ang landas ng espasyo at oras, na itinuturing na kabilang sa pinakamataas na ranggo sa lahat ng 3,000 landas. Bagamat hindi pa siya nagiging isang tunay na immortal, ang kapangyarihan ng mga patakarang iyon ay lubusan ng nakaukit sa kanyang pagkatao, maging ito man ay ang kanyang mga organo, buto, o ang kanyang mga meridian. Ang pag-angat lamang ng kanyang kamay ay maaaring makagawa ng mga malikmata na naglalarawan sa pagbaba ng isang Royal Celestial at mga gininto ang lotus na namumulaklak sa dagat ng pagdurusa. Magpupumilit ang langit at lupa na pigilan ang kanyang kapangyarihan, na maaaring mabasag kahit ang kawalan. Dahil sa ganitong lakas, tuluyang nawala ng magawa ang isang kalahating immortal o isang puppet. Kasunod ng sagot ni Severin, tiningnan siya ni Carson at Wallet na parang isa siyang halimaw. Walang makakaalam kung ano ang iniisip nila batay sa kanilang mga ekspresyon. Magpatuloy na tayo. Nagpumilit si Severin dahil wala na siyang makitang dahilan para manatili roon. Nagbago siya bilang isang guhit ng bahaghari at naglakbay lampas sa hangganan sa bilis ng pagkislap. Nagising sina Carson at Wallet sa kanilang pagkatulala matapos lamang lumipad si Severin ng ilang daang milya ang layo. Hintayin mo kami. Sumigaw sila, at hinabol siya ng buong lakas. Ngumiti si Severin ng mayabang at sumulpot sa isang umuugong na sonic boom na nagpalabo sa kanyang afterimage. Ilang sandali pa, naramdaman ng kanyang banal na pandama ang nanginginig na espasyo sa unahan, hudyat ng resulta ng isang labanan na libu-libong milya ang layo. Iyan ang aura ni Abner. Napagtanto ni Severin. Nangangako ito na may mga kalahating immortal mula sa mga padilya at estrada na nakaligtas. Nang maramdaman niyang hindi na masyadong malayo ang aura, tinawag niya ang mga batas ng kalawakan at naglaho sa kawalan. Samantala, sa itaas ng ancestral lang ng mga padilya, si Abner ay may malungkot na ekspresyon habang hawak ang isang hugis tore na protective divine weapon. Di nagtagal, iwinagayway ni Alaric ang dalawang espada at ipinakita ang kanyang walang kapantay na kasanayan sa pag-espada. Ang kanilang pinagsamang pagsisikap ay nagresulta sa isang malakas na pagdagsa ng banal na liwanag na nagdulot ng mga shockwave sa nakapalibot na kawalan. Gayunpaman, ang puppet ng bangkay ay nanatiling hindi nasaktan, kasama ang makakapal at makamandag na ambon nito na mahigpit na lumawak sa espasyo sa paligid nito. Ang puppet ng bangkay ay nagpakawala ng isang pag-atake kay Abner, na nabigong umiwas dito ng mabilis. Ilan sa kanyang mga tadyang ay nabali, at siya ay pinalipad ng ilang dosenang milya ang layo bago bumagsak sa isang bundok. Nang makita ang kanilang kawalan ng kakayahang talunin ang zombie, nagsimulang makaramdam si Alaric ng kawalan ng pag-asa. Kalokohan. Bakit ang tagal naman ng Grundy Uno Sacred Land? Nag-aalab ang galit at pagkadismaya ng Alaric, habang ang kanyang emosyon ay may bahid ng hindi maipaliwanag na takot. Si Cuthbert ay ipinadala mula sa Grundy Uno Sacred Land isang araw na ang nakalipas ngunit kinailangan niyang umatras matapos matalo ng bangkay na puppet. Upang manatiling buhay, nilabanan nina Abner at Alaric ang puppet, ngunit ang kanilang labanan ay umabot ng isang araw at isang gabi nang walang anumang senyales ng pag-unlad. Sa halip,
Ang kanilang mga reserbang espiritual na enerhiya ay nababawasan ng mapanganib, kaya naman lumalaki ang kanilang pangamba. Ang bangkay na puppet ay gumugol ng mahigit kalahating buwan na walang humpay na pagpatay sa mga cultivator at sibilyan sa East Plain, na humantong sa pagtaas ng katalinuhan at kapangyarihan nito. Ang puppet ay ngumiti ng may pagbabanta. Pareho kayong matatag. Ang mga pagkamatay ninyo ang perpektong handog para sa bandila. Pagkasabi pa lang nito ay lumitaw ang bangkay na puppet sa harap ni Abner. Nababalot ng makapal, maitim na berde, at makamandag na hamog, ang puppet ay halos nag-teleport sa malawak na kalupaan. Lumitaw sa palad nito ang mga pulang kislap na may taglay na kapangyarihan ng pagkawasak, na lalong nagpulala sa nakakapangilabot nitong aura. Habang itinataas nito ang kamay upang hampasin si Abner, isang malamig na boses ang tumusok sa hangin. Nagulat ako na kahit ang mga puppet ay maaaring maging mapusok. Kumunat ang noo ng puppet, at tumangala ito pataas upang makita ang taong nasa likod ng boses. Ilang sandali pa, bumaba si Severin sa Golden Balance Bridge na nabuo ng landas ng space-time. Ang kanyang pagdating ay parang isang immortal na ipinatapon na dumadaloy sa mortal na kaharian, at ang kanyang figure ay nagbabaliktad ng sikat ng araw na parang salamin na nagliliyab. Bawat hakbang niya ay nag-iiwan ng mga namumulaklak na lotus. Ang malubhang sugatang si Abner ay sumulyap kay Severin ng may gulat. Ikaw pala. Naalala niya na si Severin ay isa pa ring level 9 Supreme Paragon noong nakaraang enkwentro nila sa Grandi Uno Sacred Land. Kalahating buwan pa lamang ang lumipas mula noon, ngunit nakagawa na si Severin ng tagumpay patungo sa kalahating immortalidad. Kasunod ng unang sorpresa, binalaan ni Abner si Severin. Pinahahalagahan ko ang tulong mo, pero kailangan mong tumakas ngayon din. Mabangis ang nilalang na ito. Kahit ang Fifth Elder mo ay walang kalaban-laban dito. Sa pagtataya ni Abner, malamang na hindi magiging kasing lakas ni Cuthbert si Severin dahil kamakailan lamang niya nagawa ang tagumpay sa kalahating immortal. Nasugatan si Cuthbert ng puppet at kinailangang magtago sa loob ng ancestral land ng mga padilya upang gumaling. Ang bangkay na puppet ay kasing bilis din ng reaksyon. Gamit ang mga alaala ni Xavier, natukoy nito si Severin bilang pangunahing target ng Anstora. Kasabay ng isang masamang ngisi, itinigil niya ang kanyang mga pag-atake kay Abner at itinuro ito kay Severin. Mabuti pa't patayin na lang kita ngayong nandito ka na. Nang maharap sa malaking bakas ng palad na pinakawalan ng puppet, umiling si Severin ng may mahinahong determinasyon. Sa tingin mo kaya mong gawin yan dahil lang sa sinabi mo. Ang Golden Balance Bridge sa ilalim niya ay nagliwanag ng maningning, at ang magkakaugnay na banal na kadena na nabuo ng 3,000 landas ay nagpabago kay Severin tungo sa isang makapangyarihan na figure na may sinaunang kapangyarihan. Bago pa man lumapag ang atake ng puppet, winasak ito ng banal na liwanag ng Golden Balance Bridge bago pa man ito maprotektahan si Severin mula sa kapahamakan. Iyon ang sandali ng mapagtanto ng puppet na ang kapangyarihan ni Severin ay ilang beses na mas malakas kaysa rito. Dahil sa desperasyon na tumakas, hinampas nito ang kawalan ng walang pangalawang pag-iisip. Gayunpaman, tinanggihan ito ni Severin ng pagkakataon at pinakawalan ang kanyang kapangyarihan sa espasyo at oras. Ang espasyo sa loob ng 1,000 milyang radius ay naselyuhan habang ang oras ay nakapirmi. Anong banal na pamamaraan kaya ito? Bulalas ng puppet, nalilito sa kapangyarihan ni Severin. Ginawa ng Anstora, ang puppet ay malakas at may kakayahang maging isang perpektong kalahating immortal. Kahit ang isang tunay na immortal ay hindi mabubuhay ng higit sa ilang pakikipagpalitan nito. Gayunpaman, nang tumayo ito sa harap ni Severin, naramdaman nito na may mali sa espasyo at oras sa paligid nito. Kahit gaano pa man ang pagpupumiglas ay hindi siya makakalaya, dahil hindi nito maramdaman ang pagkakaroon ng katawan nito. Sa sandaling iyon, si Severin ay kamukha ng Panginoon ng paglikha na nag-uutos sa sansinukob sa kanyang mga kamay. Ngayon, sumigaw siya, habang pinakawalan ang kanyang espada. Ang mga tuntunin ng paggamit ng espada sa ibabaw ng Golden Balance Bridge ay umugang at naging isang nagliliwanag na arco na humawi sa figure ng puppet. Walang natira sa puppet, maliban sa galit na ungol na pinakawalan nito. Hindi, napalunok si Abner at nanlaki ang mga mata. Kinuskos niya ang kanyang mga mata at napaisip kung naghahalusinate lang ba siya. Ang puppet ng bangkay, na ang kapangyarihan ay maihahambing sa ilang kalahating immortal, ay madaling nawasak ni Severin.
Si Alaric, na may hawak na pares ng espada bilang kanyang protective divine weapon, ay natigilan sa ginawa ni Severin. Habang sinusulyapan niya ang bangkay na nahati at napansin na halos nawasak na ang orihinal nitong espiritu, bumulong siya ng walang ekspresyon. Patay na. Siya. Tiningnan ni Abner at Alaric si Severin ng may takot, dahil nagkaroon sila ng karangalan bilang bihasang Panginoon ni Severin sa paglipas ng panahon at kalawakan. Dahil naselyuhan na ang kalawakan at nagyelo ang panahon, para bang lahat ng pisikal na bagay ay tumigil na sa pag-iral sa mundo, at tanging ang kanilang kamalayan na lamang ang natitira. Ito ay isang halos makapangyarihang kapangyarihan na magpapalamig sa lahat. Matapos makumpirma na ang puppet ay tunay na nawasak, binawi ni Severin ang domain na nagyelo gamit ang kanyang space-time path. Tila tumunog ang Golden Balance Bridge sa ilalim ng kanyang mga paa habang siya ay pumapailan lang sa ere. Ang simoy ng hangin na dumadaloy sa kanyang itim na buhok ay nagdagdag ng kaunting awtoridad sa kanyang kilos. Maya-maya, dalawang guhit ng liwanag ang bumaba mula sa langit sa malayo, na nagpapakita ng mga figurine ni Carson at Wallet. Sinusundan nila si Severin ngunit hindi nila siya naabutan sa kabila ng kanilang pinakamahusay na pagsisikap na habulin, na ikinagulat nila. Nang lumipad sila patawid sa hangganan ng Midland ng mga 15 minuto ay saka lamang nila naramdaman ang combat aura ni Severin. Nanigas ang ekspresyon ni Wallet, parang naghahanda siyang harapin ang isang mabigat na kalaban. Nasaan ang puppet, Severin? Pinaikit ni Carson ang kanyang mga mata at pinakawalan ang kanyang intensyong makipaglaban na parang isang Diyos ng digmaan, na nagdedeklara sa isang malamig at nakamamatay na aura. Pagbabayaran ko siya sa pananakit niya kay Cuthbert. Sumulyap si Carson kay Abner, na malubhang nasugatan, at agad na binigyan ito ng isang tableta mula sa kanyang special ring. Heto, kunin mo ito. Kailangan kong sabihin mo sa akin kung saan nagtatago ang bangkay na puppet. Nagsimulang mamula ang maputlang pisngi ni Abner matapos niyang inumin ang tabletang ibinigay ni Carson. Pagkatapos ay walang magawa siyang sumenyas sa paligid niya. Nagkalat na ito. Kumunat ang noo ni Carson sa nakakalitong sagot ni Abner at nagtanong ng may pagtataka. Anong pinagsasabi mo? Tinatanong kita kung saan nagtatago ang bangkay na puppet. Sa sandaling iyon, tahimik na sumingit si Alaric. Naayos na siya ni Severin. Ano? Naguguluhang bulalas ni Carson. Samantala, huminto si Wallet ng akmang ilalabas na niya ang kanyang aura. Hindi pinansin ni Alaric ang kanilang mga reaksyon, lumapit si Severin at yumoko ng may paggalang. Salamat sa pagliligtas mo sa amin. Kung hindi ka nagpakita para tulungan kami, malamang namatay na kami ni Abner sa kamay ng bangkay na puppet na iyon. Ang labanan kanina ay patuloy na nagdudulot ng trauma kay Alaric. Pinilit ni Abner na bumangon at yumoko kay Severin. Wala ako rito ngayon kung hindi ka dumating para tulungan kami. Dahan-daang ikinumpas ni Severin ang kanyang kamay at nagpadala ng isang di nakikitang puwersa at tinulungan sina Abner at Alaric na makatayo. Huwag mo nang banggitin. Sa wakas, nagising sina Carson at Wallet sa kanilang pagkagulat at pinagsama-sama ang nangyari sa pag-uusap ni Abner at Alaric. Tiningnan ni Wallet si Severin na parang isang halimaw at hindi makapaniwalang nagtanong. Kailan mo pinatay ang puppet na iyon? Agad na sumugod doon sina Carson at Wallet matapos maramdaman ang aura mula sa labanan, ngunit ang kanilang banal na pandama ay nabigong makakita ng anumang senyales ng puppet ng bangkay. Ngumiti si Severin at walang sinabi. Ang space-time domain ay may taglay na walang tigil na kapangyarihan na, kapag pinakawalan, ay nagiging dahilan upang hindi maramdaman ng mga nasa labas ng domain ang nangyayari sa loob. Nagsilbi ito kapwa sa opensiba at depensibo na layunin na nararapat na ituring na isang trump card sa kanyang arsenal. Bagamat ang puppet ng bangkay na ginawa batay sa mga labi ni Xavier ay talagang napakalakas, ang space-time domain ni Severin ay hindi maiiwasan para sa sinumang hindi immortal, na hindi nakakaintindi sa daloy ng oras, o na hindi kailanman nalantad sa mga patakaran ng oras. Ang pananahimik ni Severin ay nagdulot kay Carson ng matinding kahihiyan. Gumawa siya ng napakalaking deklarasyon ng paghihiganti laban sa puppet ng bangkay, para lamang malaman na naharap na ito ng kanyang nakababatang tiyuhin. Hindi pinagdudahan ni Carson ang mga kakayahan ni Severin dahil sariwa pa rin sa kanyang isipan ang alaala ng pagpuksa ni Severin sa Wendigo. Muling ipinaabot ni Abner ang kanyang pasasalamat. Salamat sa iyong tulong.
Maaari ka bang sumama sa akin sa makalangit ng kuweba ng aming ancestral land? Dahil nalutas na ang krisis sa East Plain, ani Severin. May iba pang mga bagay na nangangailangan ng aking atensyon ngayong matagumpay nating naiwasan ang isang sakuna. Tatanggapin ko ang iyong alok sa ibang pagkakataon. Mas interesado si Severin na maglakbay pa at hanapin ang pagkakataong magdadala sa kanya sa immortalidad. Napakahalaga ng oras. Nakaramdam si Abner ng kaunting panghihinayang at nais niyang subukang kumbansihin si Severin sa pangalawang pagkakataon. Gayunpaman, si Severin ay mabilis na umalis sa isang guhit ng liwanag at agad na naglaho. Dahil umalis si Severin, alam ni na Carson at Wallet na kailangan din nilang umalis. Babalik kami sa susunod. Sigurado yan, sabi ni Carson. Oo, masaya kaming bisitahin ka sa ibang pagkakataon, pero sa ngayon, may trabaho si Severin sa ibang lugar. Sumang-ayon si Wallet, nagmadali ang dalawa at sinubukang habulin si Severin. Matapos maglakbay ng ilang daang milya, sa wakas ay lumapag si Severin at naglakbay ng naglalakad tulad ng sinumang mortal. Sinuri niya ang kanyang paligid, ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa, ang mga halaman, ang mga hayop, at ang heolohiya ng lugar. Nilakbay ni Severin ang East Plain ng may matalas na kamalayan sa mga pagbabago sa kapaligirang nakapaligid sa kanya. Maihahalin tulad siya sa isang debotong peregrino na ang tanging layunin ay umakyat sa isang sagradong tuktok sa kabila ng anumang kahirapan. Kahit ang matatayog na bundok o nagngangalit na dagat ay tila hindi nakabawas sa determinasyon ni Severin. Bagamat hindi naunawaan ni na Carson at Willett ang ginagawa ni Severin, itinuring nila itong dahil sa kanyang kaalaman sa paghahanap ng pagkakataong maging immortal at tahimik na sumunod sa likuran. Lumipas ang ilang araw, at nagpatuloy si Severin sa paglalakbay sa East Plain ng naglalakad. Iniwasan niya ang paggamit ng kanyang banal na pandama, pinanatili ang kanyang mana sa loob, at itinago ang kapangyarihan ng kanyang dugo at asensya. Nahirapan si Carson na subukang matukoy man lang ang mga pagbabago-bago ng mana na nagmumula kay Severin. Sa loob ng kalahating buwan, nalakbay niya ang malawak na East Plain, tinawid ang mga damuhan nito hanggang sa marating niya ang North Sea. Sa wakas, nakatapak siya sa lugar na kilala bilang isang lugar kung saan walang nabubuhay na nilalang ang maaaring manirahan, ang sinaunang Icefield. Pagkatapak niya sa lugar na iyon, naramdaman niya ang uri ng lamig na hindi niya naramdaman noon at alam niyang ito ay isang pagpapakita ng kanyang mortal na kahinaan. Ang pagiging kalahating immortal ay nangangahulugan na siya ay nasa malapit na rurok ng tagumpay. Ang mga taong maaaring makagawa ng sigla mula sa kanilang enerhiya pati na rin ang makakuha ng kaligtasan sa lahat ng uri ng sakit at lason ay hindi dapat makaramdam ng lamig dahil lamang sa malamig ang hangin. Kahit na ang sinaunang Icefield ay isang lupain na may manipis na espiritual na enerhiya at laban sa kaligtasan ng lahat ng nabubuhay na nilalang, ang isang cultivator tulad ni Severin na ang pisikal na katawan ay maihahambing sa isang celestial na sandata ay hindi maaaring makaramdam ng lamig dahil sa kanyang umaagos na kapangyarihan ng enerhiya at dugo. Ngunit sa kabila ng kanyang malakas na panloob na enerhiya, ang nanunuot na lamig ay sumalakay sa kanya habang tumatapak siya sa Icefield, na nagpaparamdam sa kanya na mortal sa unang pagkakataon sa maraming taon. Habang hinaharap niya ang umuugong na malamig na hangin, matatag niyang ipinahayag. Ang paglalakbay ng 1,000 milya ay nagsisimula sa isang hakbang. Sa sandaling iyon, hindi napansin ni Severin ang banayad na pagbabago sa loob ng kanyang panloob na mundo matapos niyang patayin ang kanyang banal na pandama, isang hindi may lalarawang aura ang nagsimulang mamulaklak mula sa loob. Sa loob ng kanyang panloob na mundo, ang halos malamaling isip na ilog ng oras ay nagsimulang magliwanag at magkatawang tao, na parang maaari itong lumabas mula sa kanyang katawan sa susunod na sandali. Samantala, nilalabanan ni Severin ang malamig na hangin at determinadong sumulong ng may determinasyon. Ang nagyayelong bugzo ng sinaunang yelo ay sumalakay sa kanya, tinamaan ang kanyang buong katawan at iniwan siyang puno ng mga sugat. Gayunpaman, hindi tinatablan ng sakit si Severin. Hinimok siya ng isang natatanging determinasyon na magpatuloy sa pagsulong. Sa likuran niya, nagpalitan ng tingin sina Carson at Wallet habang binabantayan siya. Napansin nila ang malinaw na kawalan ng pagbabago-bago sa mana ni Severin na nagbigay ng impresyon na si Severin ay isang ordinaryong mortal lamang. Nagsimulang mapansin ni Carson ang isang bagay na mali kay Severin sa buong paglalakbay.
Mula sa kanyang unang pagkalito nang piliin ni Severin na maglakad na parang isang mortal sa East Plain hanggang sa kanilang paglalakbay sa yelo, natagpuan ni Carson ang kanyang sarili na lalong namangha sa kilos ni Severin. Nagugat ito, sa malaking bahagi, dahil sa mukha na hindi nararamdaman ng aura ni Severin, gaano man niya ito nararamdaman. Kung hindi naglalakad si Severin sa harap mismo ng kanyang mga mata, maaaring pinaghihinalaan ni Carson na umakyat na si Severin sa immortalidad. Sa tabi niya, si Wallet ay nakasilip ng may pagtataka. Ito ba yung klase ng mahigpit na pagsasanay na binanggit ni Severin? Nagtanong siya. Hindi ko masasabi, sigurado ako. Sabi ni Carson pagkatapos ng isang sandaling paghinto, habang umiiling. Isa siyang kalahating immortal, ngunit kahit papaano ay hindi niya matukoy ang aura ni Severin. Para bang nababalot si Severin ng isang hindi maarak na hamog. Samantala, sa kailaliman ng primordial sacred land sa Midland, ang Anstora ay nagsuot ng isang malungkot at matamlay na ekspresyon habang pabalik siya mula sa ilog ng panahon. Lahat ng walang sawang paghahanap na iyon, at para saan? Hindi ko pa rin mahanap ang orihinal na espasyo ng Blue Realm. Ibig bang sabihin nito ay hindi ako nakatadhana na maging Lord of the Realm? Pagkatapos ay sumigaw siya, hindi, isa akong tunay na immortal. Walang nakahihigit sa akin sa Blue Realm. Walang sino man ang maaaring mag-alis sa akin ng katayuang iyan. Sa panahong iyon, masigasig na sinuyod ng Anstora ang ilog ng panahon upang subukang tuklasin ang mga pahiwatig na magdadala sa kanya sa orihinal na kinaroroonan ni Blue Realm. Ang konsepto ng isang orihinal na espasyo ay tumutukoy sa pagsisimula ng espasyo sa loob ng mundo. Ito ay isang mahalagang elemento para sa pag-ako ng kontrol sa isang kaharian, ngunit ang paghahanap nito ay napatunayang mahirap kahit para sa isang makapangyarihang tunay na immortal. Ang kahusayan sa ilog ng panahon at ang kakayahang suriin ang nakaraan o hinaharap ay hindi natagpuan ng lahat maliban sa mga pinakakahangahangang nilalang, kung saan ang isang halimbawa ay ang Royal Celestial. Hinasal ng Anstora ang kanyang mga kasanayan sa paglipas ng mga panahon, naging isang tunay na immortal, at pinagkadalubhasaan ang pamamahala ng pagkawasak na kabilang sa nangungunang 20 batas sa 3,000 landas. Ang huli ay isang gawaing kakaunti ang makakamit, kahit noong sinaunang panahon. Gayunpaman, natagpuan pa rin niya ang kanyang sarili na hindi masulyapan ang mahabang kasaysayan ng Blue Realm. Bago pa man maging isang Royal Celestial ang isang tao, ang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap ay nanatiling magkakahiwalay at mahina sa mga pinsala ng panahon sa loob ng ilog. Walang nagawa ang Anstora kundi ang tumayo sa tabi ng ilog at panoorin ang walang humpay na agos nito, batid na ang paglubog ng kanyang kaluluwa ay nangangahulugan ng pagsuko sa mga puwersa ng ilog. Alam niyang hindi pa niya nararating ang uri ng lakas na kinakailangan upang makamit iyon. Kasabay nito, nag-iingat siya sa pagpilit na pumasok sa nakaraan o sa hinaharap, dahil ang agos ay malapit nang maubos sa kanya sa anumang paraan. Bagamat ang pinakamatinding tunay na immortal ay nakakakita na ng ilog ng panahon, magagawa lamang nila ito mula sa malayo sa halip na pumasok dito o makialam dito. Taglay ang mabigat na puso, inilayo ni Anstora ang kanyang kaluluwa mula sa pagmumuni-muni at tinapos ang kanyang pag-urong. Nang bumalik ang kanyang kamalayan sa kanyang katawan, naramdaman niya na si Wendigo ay nakaranas na ng kamatayan. Isang buwan na ang lumipas mula noon, na lalong ikinainis ng Anstora. Habang sinusuri ng Anstora ang mga eksenang nasaksihan ng dalawang puppet bago sila pumanaw, namula ang kanyang mukha sa galit at isang pag-agos ng balak na pumatay ang sumabog mula sa kanyang mga mata. "Gago ka, Severin!" Sumigaw siya habang nanginginig ng malakas ang kanyang sinaunang espiritu habang lumalabas ang mga ugat sa kanyang noo. Kung hindi ko lang kinailangang hanapin ang pinagmulan ng mundo sa ilog ng panahon at ikondisyon ang katawan ko para sa Blue Realm sa pamamagitan ng pagpapatatag ng 7 Stars Upside Down Formation, hiniwa ko na sana ang ulo niya. Kahit ang pinagsamang lakas ng lahat ng kalahating immortal sa Blue Realm ay wala ring saysay kung ikukumpara sa isang tunay na immortal na tulad niya, lalo na sa isang kalahating immortal na tulad ni Severin. Ang agwat sa pagitan ng isang tunay na immortal at kalahating immortal ay lalong nagpaliit sa mga pagkakaiba sa lahat ng antas. Maihahalin tulad ito sa agwat sa pagitan ng Royal Paragon at ng Supreme Paragon. Dahil namatay na ang dalawang kalahating immortal na bangkay na puppet sa loob lamang ng mahigit isang buwan,
ang kanyang plano na kontrolin si Blue Realm ay kinailangang ipagpaliban muli. Gaya ng inaasahan, ang Anstora ay nag-alab sa galit. Bagamat tila magkasalungat, may mga pagkakataon kung saan ang matinding galit ay maaaring magdulot ng isang pakiramdam ng katahimikan. Ganoon ang sitwasyon sa Anstora, na pumasok sa isang estado ng nakakatakot na katahimikan. Tila nagsama-sama ang hindi mabilang na mga patakaran sa paligid niya habang isang makapal na itim na hamog ang lumabas mula sa loob niya. Mula sa madilim na hamog na iyon ay lumitaw ang ilang malalaking kalansay, kung saan ang kanilang madilim na anyo ay nagliliwanag ng isang nakakatakot na banal na liwanag. Ang kanilang aura ay mabilis na tumaas sa kalahating immortal, na nagbibigay sa kanila ng isang hangin ng walang humpay na kapangyarihan. Ang nakamamatay na layunin ng Anstora ay makikita sa pamamagitan ng kanyang mga titig habang nag-uutos siya ng may nagyayelong determinasyon. Ang layunin mo ay magdulot ng kaguluhan sa Blue Realm. Hinihiling ko ang tuluyang paglipol sa Grundy Uno Sacred Land, at gusto kong alisin si Severin sa mundo. Ang mga kalansay na halimaw ay nagbigay pugay bilang pagsunod. Ayon sa utos mo, pagkatapos ay pinunit nila ang espasyo at naglaho sa isang espasyong daanan. Sinulyapan ng mga Anstora ang kanilang mga paalis na figurine na may malupit na ngiti sa kanyang mukha. Maya-maya, binawi niya ang kanyang tingin at bumalik sa katahimikan. Ang mga kalansay na halimaw na iyon ay dating mga pinuno ng mababanggas na hayop na kalaunan ay binago ng mga lihis na pamamaraan ng Anstora tungo sa mga nilalang na may kalahating immortal na lakas. Naniniwala siya na walang makakatalo sa lakas ng kanyang mga nilikha kahit na ang bawat kalahating immortal sa Blue Realm ay labanan sila ng may nagkakaisang harapan. Pagbalik sa sinaunang larangan ng yelo, patuloy na sumulong si Severin laban sa malamig na hangin. Ang walang hanggang kalawakan ng mundo sa paligid niya ay lalong naging kitang-kita sa bawat hakbang na kanyang ginagawa. Ito ang pinakaraw na realidad, na lubos na naiiba sa mga hangganan ng kanyang panloob na mundo. Bagamat nadama ni Severin noon na hindi siya naiiba sa isang mortal, natuklasan niya agad na ang bawat hakbang na kanyang ginagawa ay puno ng kapangyarihan ng mga patakarang dumadaloy mula sa kawalan. Lumipas ang isang buwan, pagkatapos ay 2. Hanggang sa wakas ay lumipas na ang 6 na buwan. Nang lumitaw si Severin matapos tumawid ng ilang libong milya sa Icefield, tila huminto sandali ang kanyang buong katawan, at maging ang kanyang paa ay nanatiling nakabitin sa hangin matapos niya itong iangat. Sa sumunod na sandali, isang pagsabog ng enerhiya ang sumabog mula sa kanyang pagkatao. Ang kanyang mana, katawan, enerhiya, dugo, at banal na mga pandama ay muling nagsama-sama. Nang bumalik ang orihinal na espiritu ni Severin sa kanyang pisikal na anyo, isang malawak na gininto ang ilog ang lumitaw sa harap niya. Ang magulo at hindi maamon na aura nito ay labis na nakakapanghina, na nagpapababa sa pakiramdam ni Severin sa presensya nito. Namamangha siya sa kanyang nasaksihan hanggang sa isang realisasyon ang dumating sa kanya. Maaari ba ito? Ito ba ang ilog ng panahon ng Blue Realm? Nang lumitaw ang gininto ang ilog, ang malamalikmatang ilog sa loob ng kanyang panloob na mundo ay tila mas matatag na lumitaw, nakakawala sa mga hangganan nito sa kanyang panloob na mundo upang kumonekta sa panlabas na mundo. Sinundan ni Severin ang mga sanga ng ilog at maingat na naglayag hanggang sa marating niya ang pangunahing ugat nito. Doon, nasaksihan niya ang 3,000 batas na napapalibutan ng nagyayelong oras at espasyo. Ang malawak at maringal na enerhiya ay napakalakas na tumama ito sa kanyang mukha. Ito ay isa itong magandang daan.